Okay, good morning. Dito pa rin tayo ngayon sa Princeton Heights sa may Molino Boulevard, Bacoor, Cavite. I-check po natin ngayon yung kanilang Chelsea Prime model unit with a usable floor area of 178 and a minimum lot area of 195. Sa ngayon, wala pang mga available ulit na Chelsea unit pero possible magkakaroon pa rin naman dun sa phase 4 nila na expansion. Okay, so 3 bedrooms, 3 toilet and bath with car park and balcony, and meron din po siyang actually dalawa pala yung dalawa lang pala yung balcony niya, wala po pala siyang roof deck katulad nung Cypress Prime nila. So yan, sokin po natin. Okay, yan na po si Chelsea single attach. So single attach siya kasi mayroon siyang firewall, unlike dun si Cypress, naka-detach po siya, wala po siyang firewall. So yan, setback nyo sa harapan, mga 4 meters din. So yung minimum lot area niya, mula dito sa, so dito po magmumula yung kanyang lote, kasi dito po yung firewall niya. So mula po dito, hanggang doon po sa poste na yun na kulay green, nasa 154 lang po ito. So before kasi ang minimum cut dito nasa 154 lang. And then dito sa side niya na to, meron pa siyang 2 meters na setback. So yan po yung design, alloy windows. So malalaki po yung mga bintana. So pasok po tayo. Yung car park niya, pang isang sasakyan lang. Okay. And then, andito rin yung kanyang main door. So, kung halimbawa medyo mas malalaking lote, like for example, 195, doon sa kabilang side, mag-e-expand siya. So, hindi siya dito sa may balkonahin niya kasi dito nga yung firewall niya. So, possible, isang sasakyan lang talagang kasya dito unless maglalagay kayo ng parking doon sa kabila. So for me, medyo disadvantage yun ni Chelsea Prime. Parang mas maganda yung kung marami kayo sasakyan, mas maganda yung Cypress. Okay? So pagpasok po ninyo, so main door. Okay, main door. Pagpasok po ninyo, mapapansin po ninyo na vinyl planks din po siya. Vinyl planks. Okay. Living. And then dining area. So, meron silang dalawang kwarto dito. Naka-vinyl planks din po siya. So yung kwarto niya medyo malaki naman, kahit lagyan mo siya, I think double size bed, maluwag pa rin po ito. And then meron kayo space dito for cabinet. And then yan po, main door, ay yung kanyang pintuan. Okay, kisame, actual turnover. Okay. And then meron ka pa isang bedroom dito. So kung halimbawa na medyo may mga edad na yung kasama sa bahay, I think napakaganda ng bahay nito kasi ang dami niyang kwarto sa baba. And then may sariling kwarto, may sariling CR itong May common pala, hindi pala siya sariling CR. Common toilet and bath pala siya para dito sa ground floor. Okay, balik tayo. So kahit ako medyo na nagulat na may common toilet and bath pala doon. So pintuan niya, CR, medyo maluwag actually, maluwag po. Okay, so yung kwarto niya, okay, ito po.
Okay. Tama lang, hindi siya ganun malaki, hindi naman maliit, pero kasyang-kasya pa rin po dito yung double size bed, and then maglalagay ka din ng cabinet, maluwag pa rin. Okay? So, punta po tayo dito sa kanyang kitchen area. So, kitchen area, actual turnover, naka-tiles. Okay. Okay, naka-tiles din po siya. And then may mga cabinet po sa baba. Pero itong mga cabinet na to sa ibabaw, hindi pa po siya kasama. So hopefully no, medyo i-update na rin ito ni developer kasi ceramic tiles siya, no? Hindi na medyo outdated na for me. So okay. And then actual turnover po ng kwarto, may isa pang kwarto dito. So sabi ko kasi napakaraming kwarto dito. 3 yung kwarto sa baba. So, I don't know kung ano pa yung isang kwarto sa taas I-check din po natin. So, yan. Pwedeng gawing storage. Pero yung storage kasi niya, meron siyang sarili CR. So, I think pwede ito for extra room. So, yan. So, napakaraming kwarto. 3 yung kwarto. May 2 toilet and bath dito sa baba. Okay. Then, meron kang storage dito sa ilalim ng hagdanan. Yung storage na. So, lahat ng space dito sa bahay na to, nagamit ng maayos. And then, meron kang pintuan dito going to dirty kitchen. Okay? So, unlike si Cypress Prime, sa Cypress wala pa siyang dirty kitchen. Hindi katulad ni Chelsea, meron na siya automatic na. Okay. So, yan po. Yes. Ito, pasukin na po natin or akyatin natin yung second floor. Okay. So, yan. Bigyan ko lang kayo ng magandang overview para sa buong bahay. Okay. Okay. 2 kwarto. And then yung kanyang common toilet and bath. Okay, akit tayo ngayon sa second floor. Actual turnover po ng hagdan. Mga kahoy po yan. Makakapal na kahoy, sigurado po yan. Yung hagdan niya, yung design. Okay. Siguro binabase talaga nila sa motif din ng subdivision tsaka sa bahay. Kaya ganyan po yung hagdan niya. Okay. Pag akit niyo po sa second floor, mapapansin po ninyo na naka-vinyl planks din po siya. Okay. Okay. So, okay, kagulat-gulat, no? Napakaraming kwarto ng bahay na to. Kala ko, based doon sa specification niya, 3 bedrooms lang. Pero pag tinignan mo siya, 5 bedrooms pala siya. Anyway, tignan natin maigi. So, yan. Actual turnover ng kanyang pintuan sa first bed, sa second bedroom niya dito sa sa taas. Okay, may space for cabinet, and then yan, pansinin niyo po kung gaano siya kalaki. Meron siyang 2 kama na tig single size, pero maluwag pa rin. Okay, and then may sariling balcony. Yung kanyang kwarto dito. Okay. So, pasok naman tayo sa master bedroom. Master bedroom, pintuan. Okay. So, yan. Yung kanyang gano'ng kalaki. Malaki naman. King size bed po ito. So, yan. Kasyang-kasya po kayo dyan. Kasyang-kasya pa yung couple dyan. Maluwag. And then, meron kayong walk-in closet dito. Pwede mo siyang gawing walk-in closet. But it's up to you. Walk-in closet. And then, yung kanyang
toilet and bath. Exclusive for master bedroom. So upon turnover, wala pa po itong salamin na to. Okay? Pero I think dapat mga CR may ganito talaga para yung tubig hindi tumatalsik. Okay. Pintuan. And then punta naman tayo ngayon sa balcony ni master bedroom. So yan. So, yung balcony ni master bedroom halos twice ng laki para dun sa balcony ng isang bedroom. Okay. So for me, ang comment ko dito, mas na-utilize ng maayos yung space ng bahay ni Chelsea. Pero yun lang, if ever kasi na maghahanap kayo ng additional parking lot, possible dito na sa side na to. Okay. So at least pwede kayo mag-park ng dalawang sasakyan vertically. So yan, as usual po, napakaganda po ng location na to. Kung napanood niyo yung aking video for Cypress, okay, malapit sa Manila, sa airport, sa MOA, wala na kayong hanapin pa. So if you like this project, if you like this house, you can contact me on my number at the description below. Please leave a comment kung nagustuhan nyo o hindi yung video ko. And don't forget to subscribe for more house video. Thank you.